Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Bagaman maulan po ay tunay nga showers of blessing yan. Patuloy po natin mga minamahal ko na tingnan ang mabubuting bagay sa mga pangyayari sa buhay. Ayan, yan po ay mga tulong sa ating pong mga magsasaka. Yan po ay panlinis ng ating pong mga yung mga dahon na nagpipilter ng ating pong mga hangin, mga minamahal ko, tingnan po natin maigi yan, ano? At yan po ay mga pagpapalamig sa ating pong mga naiinintang pangangatawan. Kaya nga ay tingnan sa positibo ang mga tila negatibo sa ating pong paningin. Yan, isang pagbati po ng Happy Vesper and Happy Friday sa inyo po. Ayan, thanks God, it's Friday. At bukas po ay Sabado na. Araw ng pamamahinga, araw ng pakipagtagpo natin sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. At ako po muli ang inyong likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na tayo po'y magsama-sama ang unahin natin ang ating pong Diyos. Put God first and you will never be lost. Gaya ng sabi ng ating pong Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Simulan po natin ang ating araw na tayo po ay umawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Atin po binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan ng Google Meet. Bagaman iilan pa lamang po tayo, ngunit hindi po hadlang ang bilang upang tayo po ay hindi makapagpuri sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. May 2 o 3 na nagtitipon sa pangalan niya. Siya po ay nasa ating mga kalagitnaan. At minsan pa paalalahanan tayo na hindi dahilan sa ating pong emosyon kung tayo ba'y masaya o kung tayo ba'y malungkot o kung ano man ang mga nangyayari sa buhay ay atin lamang pupurihan o ang ating pong Diyos nakadepende doon. Hindi po ganon. Kundi ito po'y laging nakasalalay kung ano at sino ang Diyos para sa atin. Okay, sige po. Kung meron po kayong gustong i-shout out, Sister Marical, na Ate Edith, go ahead po. Ito po ang pagkakataon sapagkat kakaunti pa lamang tayo. Shout out, shout out po sa ating mga kapatid. Gising-gising na po tayo at mag-morning devotional po. Alam ko masarap matulog pagka umuulan, pero unahin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid sa FB Live at sa mag-Google Meet, halina po kayo para na po akong ititinday. God bless us all mga kapatid. Good morning po. God bless po sa ating lahat at happy Vesper mga kapatid. Gising na po tayo upang ating maranasan ang sariwang message ng ating Amen. Panginoon sa umagang ito. At nawa po mag-ingat po tayo buong maghapon at nawa po ay bukas ng Sabat ating ipanalangin na maging maganda ang panahon. Gaano mang may bagyo ay ang Panginoon ang magpapala po sa araw ng bukas. God bless us all. Amen and amen. Thank you po sa isang masiglang pag-anyaya, mga minamahal ko, no? Opo, masarap matulog, pero mas masarap po ang makapagtagpo sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. Okay, so ating pong pinasasalamatan ang ating mga kapatid. Ano? May God bless you po. At nawa, till Jesus comes, ang ating pong pagiging maalab at may kasipagan na nagpapahayag ng kagandahan loob ng ating pong mahal na Diyos ay ating pong ipagpatuloy. At ang pagpapala ng Diyos ang sumayin niyo po, mga minamahal ko, sa inyong mga pagpapagal. At ganyan din minabati natin ang ating pong mga nasa FB Live na nagsipaglagay ng kanilang mga pagbati. At andyan si Sister Melda, showers of blessing to all. Happy God first morning everyone. Every gising is a blessing. Happy preparation day to all FB Live and Google Meet and God's messages of love. Opo, ating binabati ano po yung ating pong mga manunood sa YouTube natin na po. Meron na po tayong YouTube channel, ang God's Messages of Love Ministry. Kung kayo po hindi pa nakaka-subscribe, mga kapatid, makisuyo na po, pakibisitahin nyo na po. At para madali nyo po ito matagpuan, pakitype nyo po ang morning devotional, mahal ka ni Jesus. Yan po ang ating pong first uploaded video. Ano po? At yung mga nahuhuli na mga upload natin, ay yan po ay mga edited na, mga compressed videos na po.
Kaya po, pag natagpuan nyo, pag-iwan lamang po ng like at maaari po bang pakisubscribe nyo po, ano po? At pakipindutin ang notification bell para kayo po ay updated sa mga bagong videos natin po ina-upload. Actually, araw-araw po tayo nag-upload doon. Pakisupport po natin ang channel, mga kapatid. Okay, so atin po binabati rin si Sister Ami at ang kanyang buong family. Magandang morning, Sister Ami. Kamusta po ang panahon dyan? Good morning po sa inyong family po, Brother Marlon, kila Ate Marical at Ate Edith. Medyo makulimlim po, Brother Marlon, kaya lang po ay suspended po ang klase ngayon ng mga bata. God bless us all. Dito rin po ay suspended at umuulan na po dito. Mag-ingat po kayo dyan, Sister Ami. Ingatan kayo na ating pumahal na Diyos. At gayon din ay binabati tayo ni Tatay Ricardo at Nanay Dita Bacobe. Good morning po sa lahat. Excuse me po. At God bless us all. At gayon din Sister Marilyn Ligaspi. Happy Vesper po. At gayon din si Brother Limbel Arellano. Good morning. God bless po sa lahat. At God bless din po sa inyo po at sa inyo po buong family. Sister Marlene, Brother Limbel. At ganyan din po si Ate Mary. Sabi niya, Happy Vesper. God first morning. God bless the family. Amen and amen. Ganyan din si, sino to? Ayun, si Sister Melda ay bumabati rin po. Ano po? Ayan. Thank you so much sa inyo pong mga pagbati. At hayaan nyo, natin din pong babatiin ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share ng video, nanood ng video kahapon at kagabi. Binabati po natin, happy viewing, happy Friday kay Sarah Uldi Castro, Sister Flor Senoria, Sister Gemaline Haylar, Sister Jennifer Casimo, at Sister Nora Arena, Sister Biolis Paraguera, Manang Melda Gustilo, Brother Marlon Bendo, Brother Edelberto Corsanes, at gayon din po si Brother Jerome Dotimas, Jojo Aaron, pong kaibigan kumpare na nasa Denver, at Advent Talks sa panguna natin pong kapatid na si Brother Kim Mikit-Pikit, at Sister Jeline Spiritu, kapatid na Domingo Santiago Ligaya, Tita Gloria Garcia, Sister MJ, ay patuloy natin pinasasalamatan ng kanyang pagsuporta at pagsubaybay. At ganyan din po si sino pa to? Yun, si Sister Josel Perona. At ating binabati ang kinabibilangan natin distrito, South Bataan District, at ganyan din ang Area 3 sa panguna po natin pong District Pastor Reyes Cabusa, Pastor Mark Hill Sarabia. Ganyan din happy birthday, maligayang karawan. At nagdiriwang ngayong karawan, sabi ng FBI Sister Jubilin Melendres. At ganyan din si Julio Casal, Sonia Beha, at ganyan din si Brother Rap Legaspi. Ayan, happy birthday po. Nawa ay maraming blessing ng Panginoon ang dumating po sa inyo sa lahat ng aspeto ng pong buhay, ang pag-ingat, patnubay at gabay ang sumainyo pong palagi. At ganyan din natin pong pinasasalamatan. Shoutout po natin ang masisipag nating mga shavers. God bless po sa inyo. Sila Sister Jennifer Casimo, Ate Sara Lee, Sister Melda Diego, Ate Senny Salita, Ate Juby, Ate Per Reyes, Mary May Espiritu, Sister Nora Arana, Sister Maylene Basea, Advent Talks. At sa mga iba pa po, nawa marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nag-share din naman. So, every gising is a blessing. Lagyan ng ating mga labi at tayo po ay magalak sa Panginoon. At sasabihin ko muli ay magalak tayo sa Panginoon. Ating binabati po ang ating mga nasa Google Meet na hindi ko nabati kanina. Magandang morning, happy Friday, happy Vesper. Ate Dita, gayon din Sister Raquel at sa inyo pong mga family. Good morning. Hello. Yun, wala si Sister Raquel. At binabati rin tayo at binabati natin sila Sister Leia Gumayagay. Happy God first morning and happy preparation day sa lahat. God bless us all. At gayon din po Sister Jennifer Casimo, magandang umaga po. Ayan, magandang umaga sa lahat. Isang maulang Friday sa inyo. Now, showers of blessing, mga minamahal ko. Okay, so ang oras po natin, alas 5:53 na ng umaga. Kaya nga po, tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at hali na po.
tayo po ay mag-morning devotional na. Huwag nang magpaantala, huwag nang pagpatumpik-tumpik, kundi tayo po ay agad-agaran kasama ng isang ating pong sambahayang buo na tayo magtungo sa altar ng Panginoon at nagkakaisa. Mga minamahal ko, ating pong sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Opo, mga minamahal ko, sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Emmanuel, tayo po ay matipon at mapa-enlist sa kanya pong hukbo sa ating pong Panginoong Heso Kristo. At atin din po minabati si Sir Arman Bustarde. Good morning from Arsenal. Yan, thank you so much po sa inyong pong pagsubaybay ngayon. God bless po sa inyo. Okay, so bago tayo umusad, tayo po muna ay manandaling manalangin. Dakilang Diyos, handa na po kami upang ang pagtuturo nyo ay amin pong mapakinggan. Minsan pa ang banal nyo Espiritu ang inyong ipong isugo upang kami po ay pangunahan. Pagkalooban nyo na kami ng karunungan ng gagaling langit at magkaroon kami na kahandaang makinig sa amin pong siyasatin, aming pag-aralan, amin pong maging kapakinabangan ang inyong pong mga salitang aming mapapakinggan. Sa pamamagitan po yan ng pag-apply nito sa amin pong mga buhay. Nawa, baguhin kami ng iyong mga katotohanan, palayain kami ng iyong mga katotohanan, at masumpungan na kami po ay totoong mga lingkod ninyo at mga tagasunod ninyo sapagkat nakikita sa amin ang buhay ng aming pong Panginoon Jesus, naririnig sa amin ang iyong mga salita at ang aming mga pangatwiran ay kasang-ayon po ng iyong banal na kalooban. Handa po kami sa nalalapit yung pagbabalik kasi handa po kami na may kasipagan at kasigasagan na dalhin ang pabalita sa lahat na hindi lang kami ang tumanggap ng blessing na napakaaga at kompleto kundi ito po'y aming may share din naman. Ang iyong mga anghel ang italaga upang kami po'y bantayan at ingatan ang pagpapala kompleto at sumasaganang blessing ay gawad niyo po sa lahat ng iyong anak na inuna po kayong hanapin at pakinggan at nagutom at nauhaw sa espiritual na almusal na ihanda niyo para sa amin. Salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin at puto'y niling alang-alang sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, ating binabati si Tita Lolet. Happy God First Morning, Happy Preparation Day po. At ganyan din si Ate Tessie Lopez Aluber. Good morning po, Happy Preparation Day. For tomorrow is Sabbath day. God bless us all, love you all. Ayan. God bless po sa inyo, Ate Tess, at sa inyong pong buong family. Hayaan niyo po natin pong isi-share sa screen ang ating pong pag-aaralan at babasahin ngayong umaga. Ano po? Okay, ito po ay may kinalaman na naman kay Moses. At kahapon ay ating pong nasumpungan yung pong training na kanya pong naranasan sa pamagitan ng 40 years na pananatili sa ilang. From Prince of Egypt, naging shepherd po siya, mga naman ko, no? At natutunan niya ang mga bagay-bagay na kanyang kakailanganin para pangunahan ang bayang pinili ng ating pong mahal na Diyos na kanyang ililigtas sa pagkaalipin. Ito po ang pagkatawag kay Moises, Hulyo 18. Ang sabi ng Exodus chapter 3 verse 10, halika nga ngayon at susuguin kita kay Paraon upang may labas mo ang aking bayan, ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto. Okay, minsan pa aking kayong inaanyayahan na atin pong bigyang pansin ang pakikinig. Gayun din po mga minamahal ko, atin pong gawin na may pagsiyasat ang atin pong pagdalo. Atin pong ipanalangin maigi ang atin pong mga mapapakinggan at mapag-aaralan sapagkat tunay nga mga minamahal ko, kailangan natin ang mapakaraming panalangin upang ang biyaya niya, ang kanyang pagpapala sa loob ng ating pong mga binabasang aralin ay ating pong matanggap. Heto po ang laman. Para sa mga inaapi at nagdurusa ng mga Hebreo, ang araw ng kanilang pagliligtas ay tila matagal nang ipinagpaliban. Ngunit sa kanyang sariling takdang panahon ay idinisenyo ng Diyos na gumawa para sa kanila sa kanyang dakilang kapangyarihan. Yan po ang kalagayan ng mga Israelita, no po. Kung matatandaan natin, kung kayo po ay sumusubaybay
ay sila po ay naparoon sapagkat nagkaroon ng malaking tagutom, no? Yung pong panahon ni Jose na kung saan ay dumating ang panahon ng sadyang dumami ang mga Israelita gaya ng pangako ng ating pong Diyos na gagawing kasing dami ng mga buhangin sa karagatan. Ito pong mga Israelita, no, gagawin silang dakilang bayan ayon po sa pangako kay Abraham. At dumating din ang panahon na ang paraon na nagpalit-palit at hindi na nakilala si Jose na malaki ang kontribusyon ng kanilang pagkaligtas din. Ano po? At ang ginawa ay na-threaten sila sa Israelita at sila ay kanilang inalipin. Pinagmalupitan, mga mahal kong kapatid. At dumaing ang mga Israelita ng tulong. Ngunit ang sabi nga dito ay parang tila napakatagal ang pagliligtas ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ganito natin tingnan bilang maagang leksyon. Mga kapatid, sa buhay natin ito, hindi po natin maikakaila na dumarating sa atin ang mga mahigpit na pagsubok at mga karanasan. Mga mabibigat na mga pasanin, sabi nga, mga bagyo ng buhay. Pero gaano man parang tila ang ating pong panalangin ay hindi nasasagot, wag pong titigil. Wag po tayo maiinip sapagkat God's time is always the right time. God's time is always the perfect time. Yan po lagi ang ating pong titingnan. Sabi nga, yung mga delays na yan ay ating pong isipin na marahil yung ating pong mga hinihiling ay hindi mas makabubuti kung ang pamaraan ng Diyos ang kanyang gagawin, hindi po yung atin. Kasi hindi po lahat ng inaakala nating mabuti sa atin ay talaga mabuti sa atin. Ang tanging nakakaalam lamang po ay ng mabuti para sa atin ay ang ating pong mahal na Diyos. Kaya nga ay kaunting tiis-tiis at kaunting paghihintay. Tinuturuan din tayo ng pagiging pasensyoso, pagiging matyaga, at pagkakaroon ng isang malapitang pakipagrelasyon sa Diyos. Yan. Tuloy po natin. Si Moises ay hindi dapat tumayo gaya ng unan niyang inaasahan sa pinuno ng mga hukbo na may mga winawagayway na watawat at kumikinang nabaluti ng mga tao na matagal nang naaabuso at naapi ay hindi makakamit ang tagumpay para sa kanilang sarili sa pamagitan ng pagbangon at pag-iit ng kanilang mga karapatan. Ano pong sinasabi? Kasi kung matatandaan nyo, si Moses po ay Prince of Egypt. Maaari sana, kung ating pong titingnan, maaaring siya ay maglagay ng pag-aaklas ng isang revolutionaryong pag-aalis ng Ehipto. At kanyang i-train ng palihim yung kanyang pong mga kababayan. Pero hindi ganon ang disenyo ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng kanilang kapangyarihan, hindi sa pamagitan ng kanilang dami. Alam nyo, kaya na-threaten po yung mga taga-Egypt ang daming bilang na po ng mga Israelita. At kung iniisip nila, kung ito lamang ay matututong mag-aklas, ay sila po ay ma-overthrow. Pero hindi po ganoon, mga kapatid ko, kung inyo pong mapapansin sa mga kwento ng banal na kasulatan, yung tila mga imposible, yun po ang paraan ng Diyos ng pagliligtas. Bakit? Upang tayo po ay turuan na wag umasa sa ating sariling lakas, sa ating sariling kapangyarihan, at wag tayong magmalaki sa harapan ng ating pong mahal na Diyos. Nakilalanin siya na tanging makapangyarihan sa lahat at may kakayanan na gawin ang mga imposibleng bagay. Yan. So, ang sabi dito, ang tagapagligtas ay lalabas bilang isang mapagkumbabang pastol na may pamalo lamang sa kanyang kamay. Ngunit gagawin ng Diyos na makapangyarihan ng tungkod na iyon sa pagliligtas ng kanyang bayan mula sa pangakapi at sa pangalaga sa kanila kapag tinutugis ng kanilang mga kaaway. Imagine this, mga kapatid ko, Ang isang tagapagligtas, si Moses yun na tinawagan, ay pupunta doon sa marangal at makapangyarihang Ehipsyo, sa harap ng paraon na itunuturing na sila ay mga Diyos sa panahong yun, At siya ang gagawing lingkod ng Diyos, na si Moses ay magiging lingkod ng Diyos na magagawa ng makapangyarihang mga bagay. Yan po, maminamahal ko, ang dapat nating tingnan. Makita natin ang tunay nating kalagayang mahina at walang magagawa.
at makita natin ang kalagayan ng Diyos na may kakayanan na tayo ipagsanggalang at bigyan ng mga tiyak na pagtatagumpay. Cooperation with God. Ito po, yung pakikisang-ayon sa banal na kalooban ng Diyos, yung ating pong pagnanais plus yung kapangyarihan ng Diyos ay equals ay ang pagtatagumpay. Yan po ang nais na ipakita sa atin ngayong umaga. At marahil mamaya maaari pa kayo mag-share mga kapatid, maaari nating pag-usapan mamaya ang mga panahon na kung paano ang ating kahinaan ay sinamahan ng kalakasan ng ating pong Diyos at nasumpungan natin ang pagtatagumpay. Yan, share your testimonies mamaya mga kapatid, mga personal na testimonya. Sabi dito ganito pa, bago humayo si Moises, natanggap niya ang kanyang mataas na atas sa kanyang dakilang gawain sa paraang pumuspos sa kanya ng sindak at nagbigay sa kanya ng malalim na pakiramdam na kanyang sariling kahinaan at hindi pagiging karapat-dapat. Habang makikibahagi sa kanyang mga tungkulin, nakita niya ang isang palumpong ng mga sanga, mga dahon at puno. Lahat ay nasusunog, ngunit hindi natutupok. Yan po ang pagkatawag kay Moses. Mababasa niyo po yan sa chapter 3 ng Exodus. Yung pong first encounter with God. Nasumpungan, mga minamahal ko, na pinagpakumbaba siya roon. Nakita niya ang tunay niyang kalagayan at nakita niya ang kapangyarihan, kalwalatian ng ating pong mahal na Diyos. Okay, ating pong ipagpatuloy. Yung ating pong binabasa, ito pong scene na ito ng pagkipagtagpo ng ating pong mahal na Diyos sa kanyang lingkod na si Moses. Ating pong tingnan na, wait lang po, ating pong ililipat. Okay, sabi ito, lumapit siya upang tingnan ang napakagandang tanawin. Yung pong umaapoy na puno po, yung ating pong pinag-uusapan, na may tinig na tumawag sa kanya mula sa apoy. Tinig yun ng Diyos. Ito ay siya na, bilang isang anghel ng tipan, ay nagpahayag ng kanyang sarili sa mga sa nakalipas ng mga panahon. Ang balangkas ni Moises ay nanginginig. Siya ay nabigla sa takot habang tinawag siya ng Panginoon sa pangalan. Nanginginig ang kanyang mga labi, niyang sinagot, narito ako. Siya ay binigyan ng babala na huwag lumapit sa kanyang malalalang nang may di nararapat na pagkilala. Alisin mo ang iyong mga sapatos sa iyong mga paa sapagkat ang dako na iyong tinakatayuan ay banal na lupa. Mga kapatid, ito po ay napakahalagang aralin natin pong pag-uusapan, mga kapatid. Paano tayo makikipagtagpo sa ating pong mahal na Diyos? Mga kapatid ko, ito po marami ang sa atin ang sumasala. Kung ating pong sisiyasatin ito, ay tunay nga na napakalaking aral para sa atin. Paano mo kausapin ang Diyos? Ikaw ba'y mapag-utos sa Kanya? Ikaw ba ay kung kausapin mo ang Diyos ay parang kapantay mo lamang siya? Kung tayo po ay nagtutungo sa kanyang banal na lugar, paano ang atin pong pakikitungo doon? Ano ang ating suot? Ano ating pong paraan ng pagsamba? During worship, mga minamahal ko, binibigay ba natin ang karampatang paggalang sa Kanya? Ito po mga kapatid, tingnan niyo po ang nangyari. Si Moses, ang sabi niya, nanginginig. At siya po ay may takot sa panginginig. May respeto sa kanya pong kalagayan. Kaya nga sabi doon, alisin mo ang iyong mga sapatos sa iyong mga paa sapagkat ang dako na iyong kinakatayuan ay banal na lupa. Tanda natin, sa presensya ng Diyos, ang lugar po ay banal. Ang sabi dito, ang mga may hangganang nilalang ay maaaring matuto ng isang aral na hindi dapat kalimutan. Ang lumapit sa Diyos ng may pagpipitagan. Maaari tayong lumapit ng buong tapang sa kanyang presensya na nagtatanghal ng pangalan ni Jesus, ang ating katwiran at kahalili. Ngunit, hindi kailanman nang may katapangan ng pagpapalagay na parang siya ay nasa antas sa ating sarili. Opo, maaari tayong lumapit na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Pero hindi ibig sabihin na yung katapangan na yun ay ilalagay mo yung sarili mo, nakapantay mo ang Diyos. Na kung saan ay yung respeto at paggalang ay nawawala. Pansinin niyo po ito. Sa tabi-tabi po mga kapatid,
sabi nga bato-bato sa langit ang tamaan magbago po. Ito po ay aral para sa atin. Hindi po ito nakasentro lamang kung kanino. Hindi po, wag niyo pong personalin ang inyo pong naririnig. Ito po ay aral para sa ating lahat upang tayo turuan ng Diyos. Ang sabi po, tingnan niyo po ito. Sa tao, sa korte ng tao, mga minamahal ko, pinaghahandaan po natin yan. Kunyari tayo may appointment na makikipagtagpo at makikipag-usap tayo sa mga mararangal na tao. Pinaghahandaan natin. Maaga tayong nagigising, maaga tayong naliligo, maaga tayong gumagayak, maaga tayong nagtutungo. At kung maaari, tayo ang maghantay, huwag siya ang maghantay. At kung ang ating susuotin, ating pong tinaayos, ang ating pong igagayak, at sinisigurado natin na magiging katanggap-tanggap ang ating pong mga suot. Gayon din sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Yung buong paggalang, lahat na lang siguro ng opo, ay siguro kung ang gulay ay ating igugulay, yung opo na ating po sinasabi, ay ubos ang mga opo. Yan. Pero, how about your encounter with God? Okay na lamang na anong oras tayo dumating? Okay na lamang na kung ano na lamang ang ating pong dadamitin at ang ating pong ikikilos, okay na lamang? At okay na lamang din ba na ang ating pong mga salita ay hindi na natin pinipili? At sa loob ng church, mga binaman ko, paano natin siya itrato? Nakalulungkot mga kapatid. Kapag kayo po ay naglinis ng bahay-sambahan, ginawang basurahan ang bahay-sambahan. Nakalulungkot mga kapatid ko, no? Nawa sa bawat mga nakikinig, ito po'y isang maging malaking paalala. Ito po'y kung hindi man kung tayo na po, atin na pong ginagawa, turuan naman po natin mga minamahal kong ating mga anak. Turuan naman po natin ang ating pong mga kapatiran, paalalahanan din sila mga minamahal ko, sapagkat ang lugar na kung saan ang ating Panginoon ay karapat dapat ang respeto at paggalang. No po, higit sa kanino pa man mga minamahal ko, kung sa loob ng mga tanggapan, ay halos hindi po mahulugan ng karayom. No po, pagka nahulog yung isang karayom, maririnig mo sa sobrang tahimik, kamusta po ang bahay-sambahan? No po, parang palengke, nag-a-announce na, hindi mapakinggan ang ina-announce sapagkat abala ang loob ng church sa pagsasalta ng kung ano-ano. Mga kapatid ko, ito po'y paalalang may pagmamahal. Karapatan lamang po ng Diyos ang respeto at paggalang natin. Kaya maaari po ba mga minamahal na atin pong pakinggang maigi ang napakahalagang aralin ito na itinuturo sa atin. Okay, sabi pa po dito sa ating pong binabanggit, ano po, ang may hangganang nilalang ay maaring matuto na isang aral na hindi dapat kalimutan. Ang lumapit sa Diyos na may pagpipitagan. Maaari tayong lumapit na may buong tapang sa kanyang presensya na nagtatanghal ng pangalan ni Jesus, ang ating katwiran at kahalili, ngunit hindi kailanman na may katapangan ng pagpapalagay na parang siya ay nasa isang antas sa ating sarili. Narinig namin ng ilan na nagsasalita sa dakila at makapangyarihan sa lahat at banal ng Diyos na nananahan sa liwanag na hindi malapitan. Dahil hindi sila mangusap sa isang kapantay o kahit may mas mababa, ang Diyos ay lubos na dapat igalang. Saan man ang kanyang presensya ay malino na natanto. Ang mga makasalanan ay yuyuko sa pinakamabagkumaba na saloobin. Naalala ko tuloy, mga minamahal ko, no? Nung uso po yung mga DVD, meron kaming naging suking Muslim. No po? At tinanong namin kung bakit sila yumuyukod. Hindi po basta sa kalaluhod eh. At talagang yung noon nila, nakasayad po sa lupa. Ang sabi nila ay ganito ang paliwanag. Out of reverence, sa pagbibigay reverence sa ating pong presensya ng Diyos, yung pinakamataas nilang bahagi, yung kanilang noo, yung kanilang ulo, ito po ay pinapaabot sa lupa at sinusubsob. Yun po ang pagpapahayag ng isang dakilang paggalang sa ating pong dakilang Diyos. Kaya nga, mga minamahal ko, napaka-igi po ng mga aralin na ating pong natutunan ngayong umaga. Yan po ang ating pong aralin, ang pagkatawag kay Moises. Okay, kung handa na po tayo na tayo po ay magkaroon ng pag-share, ay welcome po kayo mga kapatid
sa ating pong mga nasa Google Meet at gayon din sa ating pong FB Live ay pakigamit lamang po ang ating pong mga comment section. Ay, bakit ganito? Wala pong boses. Sa mga nasa FB Live po, makicomment nga lang daw po ninyo. Wala daw pong boses. Hello, sound check. Hello po, Google Meet. Narinig niyo po ba? Meron pong sound. Meron. Hello. Sana. Pero meron naman po dito sa OBS. Sa ating pong FB Live, ano po, makisuyo nyo po. Pakitingnan nyo nga daw po kung meron tayong boses sa FB. Yung ang sa akin po. Ayan. Sabi po kasi ni Sister Jennifer, ay wala pong boses. Sabing ganon. Ayun, meron na po. Ayan, thank you so much po, Sister Jennifer, ano po sa inyo pong pagtugon sa panawagan, ano po. Ayan, so, ang sabi ni Sister Arsenio Merioles, happy Vesper, happy morning devotional. Magandang umaga po sa lahat. At si Ate Vilna Rolle, happy preparation day, everyone. At si Ate Pe, Sister Pe Reyes, blessed Friday po sa lahat. Ayan, binabati po natin ang bawat mga nanonood at nakikinig. Ano po, nawa ang pagpapalan ng Diyos ay sumainyo po. At sabi dito, nawala lang po kanina. Yun, siguro po ay sa signal. Ano po, nawa ay maging maayos po ang ating pong broadcast. Ano po, yung ating live streaming upang ang blessing ay wag nating mamiss. Sabi nga natin, mga minamahal ko, tayo po ay mga ayun, sabi ni Sister MG Neo Eda, mayroon naman po. Gayon din si Ate Juby, yan, meron din po. At gayon din naman si Tita Lolet at si yun, so si Ate Tess, meron po. Yan, meron. Okay, thank you so much po. Okay, Sister Ami, sige po, go ahead, Sister Ami. Good morning po at happy Vesper po sa lahat. Sa ating pong aralin ngayon, ang bawat isa rin po ay katulad po ni Moises na kung saan po ay tayo din po ay tinatawag ng Panginoon. Yun nga lang po kung papaano tayo tumugon sa Kanya. Yes. Katulad po ni Moises, tumugon po siya sa pamamagitan po ng kanyang lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo din po kaya ay makakatugon ng katulad ng ginawa ni Moises. Correct. Sa mga pagsubok naman po sa buhay ko, ihahalin tulad po natin yung mga nasubukan po ni Moises na siya po ay tumira sa ilang ng ilang taon. Tayo rin po ay sinusubok din po tayo ng ating Panginoon sa mga bawat pagsubok natin pong nararanasan sa buhay. Sa akin po, kung sa pagsubok lang po ay napakarami na talaga. Ngunit sa tulong at gabay po natin, Panginoon, yun naman po ay nalalampasan. Amen. Wag lang po nating pangungunahan ang kagustuhan ng Panginoon. Lagi po natin isaisip na ang panahon ng Panginoon ang ating pong paunahin. Wag po ang ating panahon o wag po ang ating kagustuhan. Kasi po pag ipapanguna po natin ang ating kagustuhan, hindi po makakapasok ang ating Panginoon sa atin. Correct. Sa akin po, sa buhay magbubukid, marami po talaga mga struggle, marami pong mga pagsubok yan. Minsan, pwede kang malugi. Minsan, pwede ka naman pong kumita ng malaki. Yun lamang po, pag malulugi ka, nasa sa akin na po yun. Kung paano ko ba papalakihin yung aming tanim. Sa pagsubok po namin sa pagtatanim ay nasubok po namin ang paggabay ng ating Panginoon. Kasi po, naikwento ko na po to dati yung pong naoperahan po yung aking asawa. Sabi niya sa amin, huwag na kayong magtanim kasi hindi ko kayo matutulungan. Sabi niya, ay hindi, po. Kaya namin yan sa tulong ng Panginoon. Yun nga po, sa amin pong pagsisikap na mag-iina, maagang paggising, pagtutulungan, awa po ng Diyos, yung pong aming tanim noon na tabako ay Amen. yumabong naman po at Amen. kumita naman po kami. Kaya sabi ko nga po na huwag pangungunahan ang kagustuhan ng Panginoon. Lagi pa natin isa sa alang-alang ang kanyang kagustuhan lagi. Kasi po pag inuna po natin ang ating kagustuhan,
never at never pong makakapasok ang ating Panginoon Correct. sa buhay natin, sa pangunguna niya sa atin. Yun lamang po. Thank you. Amen. Amen. Sister Ami. Thank you po, ano. Alam nyo, ganyan po makapangyarihan ang mga personal na testimonya. Kaya nga po, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na tumutugon na nagiging blessing sa atin yung pong mga personal na patotoo. Kasi mga kapatid, ano po yun napakalaking katibayan po yun ng ating pong mga pinag-uusapan. Ayan po, no, mga kapatid, yung ating pong pagsang-ayon. Sabi nga ni Sister Ami, ay lahat naman tayo tinatawagan. Ang pinag-uusapan lang dito, paano natin tutugunin yung panawagan. At bilang mga lingkod ng Diyos, mga namal ko, sa pagtugon natin sa Kanya, handa natin yung ating pong pakikisangkot. Sabi nga sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Magkasama po, nagagawa yan, mga kapatid, hindi po maaari na may maiwang isa. Ang sigurado, yung pong bahagi ng Diyos. Gagawin niya talaga yung kanyang bahagi. Ang may question po, yung pong bahagi natin. Gaano tayo kahanda na magpasailalim sa banal na kalooban ng Diyos? Tama po ang sabi ni Sister Ami. Paano po makapapasok ang Diyos sa ating sistema kung punong-puno tayo ng ating mga sarili? Alam nyo, ganito lang natin tingnan, bakit nga ba pinahihintulot ng Diyos ang mga bagay na mabibigat na mga karanasan para sa atin? Pero kasi pansinin nyo po, ang tao po very proud no po. Hanggat siya'y malakas, hanggat siya may magagawa, uubusin niya ang lahat ng kanyang makakaya para solusyonan ang mga bagay-bagay. Hanggang sa humantong siya na parang yung kanyang kalagayan ay wala nang aatrasan. Kaya nga ay nasukol na siya. Isang hakbang na lang paatras ay hulog na siya sa bangin. Alam nyo, doon po pumapasok ang ating pagsuko sa Diyos. Kaya nga minsan ay pinahihintulot ng Diyos na yung pong mga karamdamang nakamamatay ay dumarating sa tao upang sa kanyang kawalang kakayanan, ma-realize niya na meron palang Diyos na dapat po pala natin pong tawagan. No po, kaya nga mga kapatid ko, ba't pa natin hihintayin yon? Yung mga tagpong iyon, samantalang ating naririnig ang kanyang tinig. Ngayon na tayo po'y malakas at walang karamdaman at walang nangyayari sa buhay natin, ay tugunin na po natin ang panawagan ng Diyos at tayo po ay magpahanap na sa Diyos. Matagal na tayong hinahanap ng Diyos. Tayo lamang po ang takbo ng takbo sa pamagitan ng ating pong hindi pakikinig sa kanyang tinig. Kaya nga po ngayong umaga, nawa ay ating pong matutunan mula sa karanasan ni Moises kung paanong tumugon. Ang sabi niya, here am I. Sabi niya, Moses, ang sabi ng ating pong mahal na Diyos. Ang sabi po ng ating lingkod, ang sabi niya ay, here am I. Nawa ganun din po tayo. Sa panawagan niya ngayon, ay sabihin natin, narito ko, O Diyos. At sa kanyang presensya ay lubos tayong magpakumbaba. Kilalanin natin ang ating pong kawalang kakayanan at kilalanin natin ang kakayanan at kapangyarihan ng Diyos na siyang makatutulong sa atin. At napakaganda po nung sabi ni Sister Ami, po. Matutunan sana natin ang maghintay. Alam nyo, yan po ang struggle ng sangkatauhan Yung ating pong pagiging mainipin. Gusto niyo pong patunay? Si Sarah, mga kapatid ko. Diba pinangakuan sila ng anak? At sabi doon, mula sa kanyang anak ay magiging isang malaking bansa. Gagawin kitang dakila. At yung mga binhi ay magiging tira kasing dami ng mga buhangin sa karagatan. Ano pong ginawa? Dahil doon sa kanyang pagiging mainipin, ay inisip niya na yung kanyang alipin si Hagar ay gawin pasipingin doon sa kanyang asawa. At ito ang pagmumula na kanilang lahi. Pero hindi yun ang balak ng Diyos, di ba? At binigyan sila ng sarili ng anak sa pamagitan ni Isaac. Kaya wag po natin na pangunahan ng ating pong mahal na Diyos. God's time is always the right and perfect time. At matutunan lang natin na maghintay. Okay, Sister Marical, sige po, go ahead. Thank you so much. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid na kung saan ay thank you Sister Ami sa message na iyong isinir. Tama po yun, na tamang maghintay, na wag mainip. At sa karanasan ko rin po, akin po na-realize sa umagang ito na habang nagbabasa po si Elder Ray,
yung buhay po natin na buhay mananampalataya, hindi po pala yung smooth sailing na sabi nga natin, oo, nandun tayo nagsisimba, tapos nag-worship umaga at gabi, nagbabasa. Kala ko po yung mga ganon, minsan yung yung safe ka na, alam mo yung sa pamilya okay lang, pero pag dumating pala yung mga problema na problemang biglaan minsan talaga pong mahirap po na may handle kung hindi ka lalapit sa Panginoong Diyos na kung paano mo ito harapin. Marami pong bagay na ganun mga kapatid na akala natin kapag ka nandito na tayo sa pananampalataya ay safe na. Pero doon pa mas maraming pagsubok kasi the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na yung kaaway gumagawa. Talaga naman po na kung paano po i-handle. Yun nga po, huwag maiinip at hanapin ang resulta ng ating Panginoon na gumagawa sa pamamagitan ng pananalangin. Ako po minsan, patawarin ako ng Panginoon kasi nandun po minsan yung nawawala yung pananampalataya na hayaan mong Panginoon gumawa nga kasi minsan talaga po sa pag-iisip natin sa ating sarili yung tinatanungan natin sa Biblia pero minsan nainip nga po tayo. Ano ba yung sagot niya? Ano kaya yung mangyayari? Kumbaga po ganon at marami pong nangyayaring pagsubok pero hindi po natin nakikita yung blessing niya na may iba po siyang way. Andyan na may ibang way. Hindi lang natin nakikita. Kumbaga po may pagkilos ang ating Panginoon na sa pamagitan po ng prayers ay yung sabi nga nun sa natutunan natin sa message sa divine po ay yung kamay ng ating Panginoon ay invisible na kumikilos po siya sa pamagitan po ng mga panalangin. Kaya po salamat din po sapagkat maraming mga kapatid ang nananalangin sa mga pagsubok po, nagpapanalanginan po tayo. Gumagawa ang ating Panginoong Diyos at ganun din po kanyang ipinapakita yung pananampalataya natin kung gaano po talaga gaano tayo nakikiconnect sa ating Panginoon. So nakita ko po dito sa binasa din po ni Elder sa Exodus 3:10 pero nakita ko po yung sa Exodus 3:12 sabi niya kanyang sinabi, ako'y makakasama mo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo kapag iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. So ibig sabihin, ang ating Panginoong Diyos ay palaging kasama natin at yung tanda na iyon na tayo sinugo, tayo yung mga representative ng ating Panginoong Diyos kung paano po tayo makalabas sa Ehipto ng ating mga problema, yung mga pagsubok sa buhay. At number 1 po doon, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. So yun po sa ating mga tahanan, kailangan po talaga ng ating pong paglabanan yung mga nangyayari kasi nandyan po ang Diyos na dapat nating sambahin na nagbigay ng buhay sa atin kasi po patuloy natin siyang kilalanin kasi kung puro problema po at hindi natin makikita ang Panginoong Diyos, wala po tayo, hindi tayo makakalabas sa pagkaalipin sa ating mga kasalanan. Yun lang po. God bless po sa ating lahat. Amen. Amen. Yan, mga minamahal ko, ang panawagan nawa ng ating Diyos ay ating pong mababanggit na here am I. Ano po? At atin siyang tutugunin. Ate Edith, sige po, go ahead. Thank you, Sister Marical. Magandang umaga po ulit sa lahat. Nung tinawagan po si Moses ng ating Panginoong Diyos, talagang sumagot naman po siya na nandito lang po ako, sabi niya sa ating Panginoong Diyos. Sa 14, 11, and 12 po ng Exodus, yun po, sabi, may alinlangan po siya na paano ko pong magagampanan ang pinapagawa niyo sa akin kasi mahinay po ako magsalita at wala po akong kakayahan. Kaya ito po yung promise naman ng Panginoong Diyos na hanapin niya bibigyan ng Panginoong Diyos siya ng parang katuwang. Yun nga po, yung nahanap niya yung kapatid niya, si Aaron. Kaya tayo po, as mga anak ng ating Panginoong Diyos talaga, wag po tayong maging mainipin. Kasi ayan yung nagiging problema sa atin sobra tayong mainipin. Pero yun nga, yung alinlangan yun ang weakness ni Moses na hindi ko po yun magagampanan, hindi ko po yun magagawa kasi nga po mahinay ako. Kumbaga, sa pagsasama na nga lang sa mga Egyptian,
Israelita pala, eh parang hindi ko kayang magsabi ba ng anong tawag dito, yung mag-guide sa kanila dahil yung kahinaan ko nga, sabi niya ganyan. Kaya tayo as mga anak ng Panginoong Diyos, kapag tayo po ay may pinagdadaanan, sabi nga din ni Marical at ni Ami, Nina, na lahat ng ating pagdadaanan is isang nakasangguni na yan sa ating Yes, Panginoong Diyos. amen. Kasi yun yung sabi naman niya doon sa 12 is naandyan lang ako. Ako ang iyong magiging katuwang. Dahil ako ang gumawa sa iyo at lahat ng sasabihin mo, ako ang gumawa ng bibig mo. So, kumbaga, nandoon na yung guidance talaga ng ating Panginoong Diyos yung pagpapalakas sa atin. Kaya kung ano man yung ating pagdadaanan, naandyan siya na nagpapalakas sa atin. Kaya wag tayong mainip, maghintay lang tayo. Sabi nga, sa tamang panahon ng ating Panginoong Diyos is makakamit natin yun at ibibigay niyang tsak sa atin. Huwag tayong mag-alilangan kasi syempre sa atin, pagka sometimes nga sabi hindi ano tayo, hindi tayo makapaghintay. Siyempre, nag-ano na po doon yung pag-aalinlangan. Kaya ka nga nagdasal maghintay ka. Huwag ka nang Amen. kumbaga mag-turn around ulit na, ano kaya ito, ibibigay kaya sa akin? Pinapanalangin ko, ang tagal-tagal naman. Pero wag sanang ganun. Maghintay ka lang kasi naandyan lang yan. Yan lang po. Amen and amen. Thank you, Ate Edith, sa pong napakagandang ibinahagi. Gusto ko pong i-share sa inyo, mga kapatid ko, no? Yun pong sabi dito sa Isaiah 49:15-16. Maaari niyo po itong isulat at napakaganda po nito. Yan, mula po sa salin ng magandang balita Biblia, ang sabi po ay ganito. Ulitin ko po Isaiah 49:15-16. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Verse 16, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Mga kapatid, para sa iyo po yun. Yan po ay para sa atin, mga minamahal ko. Yan ay pangako ng Diyos. Opo, nakaukit sa kanyang palad na kanyang mga kamay ang ating mga pangalan. Actually, tingnan niyo po, ang butas na sa kamay ng ating pong Panginoon Jesus. Yan po ay paalala ng pagmamahal niya sa inyo at sa akin. No po? Kaya nga nakaukit sa kanyang palad ang ating mga pangalan sapagkat dahil sa atin, siya po'y nabayubay sa krus. Kaya nga kung tayo po'y hindi kalilimutan ng Diyos, bakit natin siya pagdududahan? Kung ang kanyang buhay ay naibigay, bakit kaya natin po pag-aalilanganan yung ating mga kinababalisahan ng mga pangailangan natin sa buhay? Samantalang buhay niya, hindi niya pinagkait yung pa kayang hinihiling natin nakakaunti. Kaya nga sa umagang ito, ang mahalagang aral nawa ay ating pong natutunan at tugunin ang panawagan niya, lumapit na may pagpapakumbaba sa Diyos, irespeto at igalang ang kanyang presensya at lubos na magpasakop at huwag mainip sa panahon ng ating pumala Diyos. Okay, so thank you po so much sa inyong po mga pag-share. Binabati po natin si kapatid natin Domingo Santiago Ligaya, si Ate Elsie Duminden Plaza, Sister Joy Villarosa, at gayon din po ay Sister Jennifer Casimo. Ito po, meron pong siyang share. Ano po? Sabi niya ay ganito. Sa akin po, napakaraming pagsubok na di nalagpasan. Di ko nalagpasan. At talagang ramdam ko ang pagkabagsak ko dahil sa nagtiwala ako sa sarili kong kakayanan. Kasi kulang na kulang ako sa pagkakaalam ng aral tungkol sa Panginoon at inani ko ang lahat ng bunga ng pagkakamali ko. At doon ko naramdaman na mahal ako ng Diyos at hindi niya ako iniwan sa kabila ng pagsuway at sa Kanya. Mga kapatid, nakarelate ako dito bigla kay Sir Jennifer Casimo. Sa mahabang panahon ako po ay humiwalay sa Panginoon. Ginawa ko ang mga nakakasakit sa akin, sa ating pumala Diyos. Bumagsak ako sa pagsubok at bumagsak ako sa tukso. Ngunit mabuti ang Diyos si Sir Jennifer sapagkat tayo po ay tinawagan niya
Ang kailangan po ay makinig lamang tayo at magpatuloy na lumapit sa Kanya sapagkat napakabuti niya. At gaya po ng ating mga nababasa na sa paglapit natin sa Kanya, hindi tayo niya itataboy, kundi tayo yayakapin at tatanggapin. Yan, thank you so much for sharing po. Ang sabi ni Ate Tessie Haluber, ganito po sabi niya. Thank you po sa ating pong mga nasa FB Live, ano po, at kayo po ay aktibo. Tayo ay tinatawagan ng Diyos, kaya wag na tayong tumalikod sa paglilingkod sa Kanya. Sabi dito, sapagkat marami pang hindi nakatanggap ng salita ng Diyos upang makilala siya. Magpapasalamat tayo dahil isa tayo sa tinawagan. Ang sabi po dito ng Diyos sa mga pagsubok at ipasa Diyos natin, siya ang bahala dahil may plano siya sa lahat ng bagay na ating nararanasan. Amen, Ate Tessie. Thank you so much for sharing. At si Nanay Eva, happy Vesper, good morning. Sabi ni Sister Jennifer Casimo, naluluha po talaga ako tuwing nakikinig sa programa nyo. Di ko maintindihan kung bakit, pero alam ko kasama ko ang Diyos. Amen and amen. Opo, mga minamahal ko, sapagkat ang Diyos po ang nagsasalita. Lagi nating idinadalangin na ang Panginoon ang marinig, hindi po tayo. Kaya dahilan dyan, ang emosyon natin ay mataas sapagkat kinikilos ng Diyos ang ating mga puso. Ang sabi po natin, Edita Jones, Isaiah 6:22, when the time is right, the Lord your God will make it happen. Kailangan lang natin sumunod at unahin siya. Ang kanyang biyaya ay, ang sabi dito, sapat para sa atin. Ang Panginoon ang laging gumagawa ng paraan katulad ng pagkatao kay Moses. God bless everyone. Sabi ni Sister Arsenia Merioles, nakaka-overwhelm po yung pagtugon, mga kapatid. Ano? Sabi po dito, tunay nga po na kung tayo ay nananampalataya ay dyan naman po dumarating ang sari-saring tukso, mga pagsubok na halos makapagpapabagsak at makapanghina sa ating pananampalataya. Kaya nga po maraming nagtitiwala sa mga mananampalataya. Pero kung tayo matatag, matibay ng pananampalataya, lahat ay pagkakatiwala sa ating Panginoon ang ating buhay at ikakabuhay sapagkat may pangako siya sa atin. Mananampalatayang taos sa ating mga puso, handa ang Panginoon na tayo tulungan, kapit tayo sa Panginoon na walang pag-aalinlangan. Amen and amen, Sister Arsenia. Okay, Ate Edith, sige po, go ahead. Nakatasan yung kamay. Sorry po, Elder, question lang po yung sa Isaiah. Anong chapter po yon at verses? Yung binasa nyo kanina? Isaiah 49, 15 at 16 po. 49, Opo. 15, 16. Yan, Salamat po. Okay, bago tayo mag-pray, gusto ko pong basahin at tayo po'y mananalangin na. Ulitin po natin, Isaiah 49, 15, 16, magandang balita Biblia. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang ina, lumilimot sa kanya anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Verse 16, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Okay, so tayo po ay manalangin, mga kapatid kong minamahal. Let us all bow our heads in prayer. Dakila namin Diyos, Ama naming banal, napakabuti nyo. Sa umagang ito ay kinilos nyo ang aming mga puso. Ang iyong tinig ay nagsalita. Narinig namin ang iyong panawagan. At gaya po ni Moises, aming sinasabi, narito ako, Panginoon. Dakilan Diyos, kami po'y mahina at walang magagawa. Salat kami sa kaalaman. Kalalahanin niyo po na kami po'y gawa sa putik, madaling mabasag, madaling madurog, madali kami matuksot, madali kami magkasala. Ngunit aming kinikilala na kayo'y makapangyarihan sa lahat at kayo ang Diyos ng mga imposible. Kaya nga po, tinatagubilin na amin ang mga sarili, bigyan kaming karunungan, bigyan kaming kalakasan, bigyan kami ng katatagan, bigyan kami ng inyong patnubay at gabay, bigyan kami ng inyong sunod-sunod na pagtatagumpay. Sapagkat kami po, O Diyos, ay nagpapaubaya sa iyo. Ama, gawin niyo po kami nang nais niyo na maging kami. Turuan kami, O Diyos, na magtiwalang lubos sa iyo. Alisin ang mga pag-aalinlangan sa aming mga puso na kami po'y manampalatayang takos wagas at hindi po ito lumilipas, O Diyos. Tulungan ang bawat isa sa aming mga struggle. Ngayong umaga, amin pong iniiwan ang lahat ng aming pong alalahanin
ang lahat ng balakid na nasa amin pong harapan. Amin po itong iniiwan sa iyo sapagkat ang sabi nyo, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal, nabibigatan, lubasan yung pasanin, at kami makakatagpo ng kapahingahan sa aming mga kaluluwa. At ang kapayapaan ay inyong ipagkakaloob sa amin. Bayan ng Diyos, sa umaga pong ito, ang mga aral na nawa ay atin pong matutunan. Ito'y makita sa buhay natin, ay kinabubuhay natin, at atin iputawa itong ma-share sa ating pong kapwa-tao. Bayan ng Diyos, sa inyo po na may mga kapagkabalisa, sa inyo po na may mabibigat na karanasan, sa inyo po na mga namibigati at may mga kalungkutan at may kababiguan, nawa sa umagang ito'y nasumpungan nyo ang tugon ng Panginoon sa inyo, na inyong naramdaman ang kanyang presensya, ang kanya pong kapangyarihan na bumabalot sa inyo ngayon, na kayo po'y binabago, na kayo po'y binibigyan ng kakayanan na magtagumpay. Sa oras at sandali ito, inyo pong alalahanin ang pangako ng Diyos, I will be with you always until the end of times. I will fight your battles. You only need to be still and know that I am the Lord is your God. Tanggapin niyo po ang mayamang pagpapala ng Ama, ang basbas, biyaya at pag-ibig na anak, at ang pag-iingat gabay ng banal na Espiritu sumating lahat. Isang milagro sa buhay niyo ang inyong pong matagpuan ngayon, sa kasagutan sa inyong pong mga dalangin ang inyong pong mapatunayan ngayon. Humayo kayong payapa, humayo kayong pinagpala, ang lahat po ito hiniling alang-alang sa dakilang pangalan ng ating pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Good morning! Amen. Good morning po Amen. sa Good morning inyo. po. Good morning. Happy Vesper Happy po. Vesper. At God mag-iingat bless po po. ang lahat dyan. Thank you God po, bless. Sister Eddie. Ayan, thank you so much sa inyong pong mga pagsubaybay at sa inyong pong mga pagtugon. At nawa, mga minamahal ko, ang pagpapalan ng Diyos ay sumain niyo po. Humayo kayo at kayo po ay pagpalain ng Diyos. Shalom, miss pa mga kapatid. Bye-bye. God bless everyone. Ingat po.